Patuloy pa rin ang pagdating ng volunteers sa Villamor Air Base para bigyang serbisyo at asikasuhin ang malumikas mula sa Tacloban. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Pia, patuloy ang pagdating ng mga volunteers dito sa Villamor Air Base habang inaantay na dumating itong mga evacuees na galing ng Tacloban Leyte sakay nga ng C-130. Alam mo, nakakatuwa talaga yung diwa ng bayanihan at pagtutulungan dito dahil lahat mula sa estudyante, church volunteers, mga professionals ay dumarating dito at handang magbigay ng tulong. Isa si Ruel Tiamson sa maraming volunteers na pumunta rito sa Villamor Air Base para maghatid ng mga evacuees sa kanilang mga kamag-anak. Ito ang paraan niya para maipakita ang pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. 3 araw ngayong linggo ang inilaan niya para maghatid. Kasi mahal ko Pilipinas eh. Marilip yung nila dahil wala na sila dun sa sobrang naranasan nilang place o yung pangyayari. Ano po kayong mararamdaman niyo, sir, pag nakita niyo na safely naging daan po kayo para makasama? Isa na yung siguro sa siyempre mga kasiyahan natin makatulong. Nais maabot ng Oplan hatid maging ang mga malalayong probinsya kaya't nananawagan pa sila ng mas maraming volunteers. Ang estudyante namang si Vincent Rosales, alas 5 pa kahapon nag-duty sa salansangan ng mga damit. Ito ang last stop ng mga evacuees bago sila maihatid sa mga tahanan. Di man kayang magbigay ng material na donasyon, serbisyo ang hatid niya sa mga kababayan. Mas maganda na po yung makatulong kahit wala ka pong mai-donate. Sobrang saya po kasi kung tutuusin sa kanila po, wala po talaga silang pamalit. Walang patid ang pagdating ng volunteers dito kaya't sa bawat dating din ng mga evacuees, salubong nila'y matatamis na mga ngiti at masigabong palakpakan. Tila ba nais iparamdam sa mga naapektuhan na nasa mas mabuti-buti na silang kalagayan ngayong nakalapag na sila ng Maynila. Kaya naman sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga nasalanta ng bagyo, tila ba napapawi ang pagod ng volunteers dito. Excited po kami na makaka-uwi kasi po sobra pong hirap yung pumunta po kami doon. Marami pong salamat na nakaano sila sa amin na nakatulong po. Marami pong salamat sa free po na pagsakay ng aeroplano sa lahat-lahat po. 24 oras pa rin ang operasyon dito sa Villamor Air Base. Marami rin ang pwedeng pagpilian. Meron dito ngayong serbisyong medikal, nanay bayanihan kung saan inaalagaan ng mga sanggol at bata, counseling at ang assistance sa pagkuha ng mga damit at pagkain. Samantala, Pia, gaya nga ng sinabi natin kanina, ay patuloy ang pananawagan ng mga volunteer workers dito sa Villamor Air Base dahil nga 24 oras yung operasyon dito. Kahit na patuloy yung pagdagsa, patuloy rin naman kasi yung pagdating ng mga evacuees mula sa Tacloban. Kaya bukas na bukas sila, marami talagang pwedeng pagpilian dito. Samantalang sa mga, kani-kanina lamang bago tayo sumahim papawid, ay dumating na naman yung panibagong batch ng mga evacuees mula sa Tacloban Leyte, sakay ng C-130 pero doon sila sa kabilang ramp naglanding kaya dinala na lang sila ng bus papunta rito. Ang pinaka-proseso dito, Pia, pagkarating nitong mga evacuees ay sasalubungin sila ng mga counselors at dadalhin sila dito sa grandstand kung saan bibigyan sila ng pagkain. Katulad nga ngayon, ayan, pinapakain sila tapos may mga doon na magko-conduct ng psychological debriefing kung saan kung bukas naman ang puso nitong mga evacuees ay magkukwento sila ng kanilang karanasan nang sa ganun ay makalma-kalma sila. Pagkatapos noon, ito turn over sila sa DSWD at ang DSWD naman dadalhin sila sa medical assistance kung kinakailangan nila talaga ng atensyon, kukuha ngayon ng mga damit at ng iba pang mga pangangailangan. Pagkatapos noon ay saka ihahatid naman dito sa Oplan hatid para makarating naman sila sa tahanan ng kanilang mga kamag-anak. Pia? Isay, linawin ko lang, no, kasi sabi mo 24 oras yung shifting ng mga volunteers dyan sa Villamor Air Base. Ibig sabihin ba nito, 24 oras din yung pagdating ng mga kababayan natin galing Tacloban o kahit walang dumarating na kababayan ay may mga magagawa yung ating mga volunteers dyan? Pia, hindi 24 oras yung pagdating ng mga kababayan natin na galing ng Tacloban dito. Well, I'm speaking from experience yesterday. Ang earliest nila na dumating ay around 3:30 a.m. Tapos, ang last flight usually ay mga 9 to 10 p.m. Yung window nun, yung from around 11 p.m. hanggang 2 a.m., meron pa rin nakashift na mga volunteers kasi patuloy yung pagdating ng mga damit, ng mga pagkain. So parang sinasalangsang nila yon, inaayos nila para pagdating naman itong mga evacuees ay organized na sila dito, Pia.
Meron ba isa yung mga requirements para dun sa mga gusto mag-volunteer? May minimum age ba yan? O, kasi parang dun sa mga ibang volunteer centers, yung ibang mga magulang, bit-bit nila yung mga anak nila kahit maliliit pa. Ano yung sistema naman dyan sa Villamor? Pia, dito sa Villamor kasi ngayon, merong iba't ibang booths kung saan yung ibang booths kinakailangan na meron tayong konting background. Halimbawa, dito sa medical assistance, ang nakikita natin dito, karamihan of course ay mga doktor, mga nurses, or meron sila syempreng medical background. Para sa gayon, pag may pasyenteng dumating sa kanila, alam nila yung gagawin. Pero doon sa mga gusto ng mga mag-marshal, mag-serve ng pagkain, or magsalansang ng mga damit, ay wala naman silang requirement, no? Kahit sino talaga pwedeng tumulong dito. Halimbawa din, dito sa counseling naman, kahit walang background on psychology or kahit anong related dito, ang ginagawa nilang dito na sistema, magbibigay ng briefer sa mga volunteers perhaps an hour before mag-start yung shift nila, kasi shifting din ito. Nang sa gayon, alam nila yung buong proseso na kakailanganin nilang sundin dito. Halimbawa, kailangan pagdating kasi ng mga evacuees dito, hindi pwedeng agad-agad ipupush sila na magkwento, magpapakilala muna, tapos isa-settle down muna, papakainin muna, para lang all of the volunteers are coming from the same pacing para hindi mabibigla rin itong mga evacuees na dumarating dito. Pero Pia, napakarami nung pwedeng pagpilian dito, kaya ini-encourage din natin, no, yung mga may puso na tumulong dito, kahit kung hesitant kayo dahil walang mga background on anything, talagang bibigyan at bibigyan talaga sila ng pwedeng magawa dito. Kasi halimbawa din doon sa Opelan Hatid, kahit sino lang na may sasakyan, pwede, basta as long as ibibigay yung tamang ang tamang detalye, para sa ganun mamamonitor din sila hanggang maihatid sa bahay or kani-kanilang mga kamag-anak yung mga evacuees dito. Pia? O so, Isay, para dun sa mga gusto mag-volunteer, walk-in lang ba yan o kailangan mo munang tumawag bago pumunta dyan? Pia, bukas dito na mag-walk-in. Katulad kagabi, kasi nag-volunteer tayo dito, meron talagang merong registration area dito kung saan kukunin yung detalye at saka kung saan yung gusto mag-volunteer. Pero kumakalat din ngayon sa mga websites na meron na rin online na site or sa Facebook ito kung saan pwede mag-sign up at kung ano yung gusto mong gawin. In this way kasi ginagawa lang nilang mas organized kasi ginagawa nila yung shifting. Pero pag mag-walk-in naman, binibigyan din naman ng slot. Yun lang, minsan dahil puno pa yung slot ay medyo mag-iintay ng 1-2 oras. Hindi naman gaanong katagal kasi halimbawa ang shift nila is 8 to 5 p.m. Hindi lahat ng tao tinatapos yung shift na yon, kaya't mabilis din sila magrelyebo. So, yung iba na gusto mag-walk-in, pwede mag-walk-in. Yung iba naman na gusto muna dumaan sa online, pwede rin naman, Pia. Alright, so Isay, panghuling tanong na lang, yung mga evacuees na dumarating, on the average, no, gaano sila katagal na nanatili dyan sa Villamor Air Base bago makaalis? On the average, Pia, siguro from the time na ma-counsel sila until the time na mag-intay sila ng maihatid sa kanila, siguro itataya natin yan ng mga 1 hour and 30 minutes. Kasama na yun lahat, maliban lang sa special cases na kailangan ng medical assistance, kasi pag medical assistance, medyo ino-observe pa talaga sila ng mga doctor. Pero ang observation din natin, Pia, yung iba kasi gusto talaga nilang makaalis na agad-agad. Yung mga evacuees, kumbaga pagod na pagod talaga sila, gusto na nilang makarating agad dun sa bahay ng mga kamag-anak. Pinapayagan naman yung iba, pero mas advisable talaga na pagdaanan nila yung buong proseso. Nang sa gayon, everyone is accounted for, everyone mamamonitor ng maayos, lalong-lalo na ng DSWD. Pia? Alright, maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.